inyong kabutihan, sa inyong kagandahang loob, at sa inyong mga biyaya at pagpapala. Kaya naman, ang aming laging tugon sa inyo, Panginoon, ay pagsamba at pasasalamat sa lahat ng bagay na aming natatanggap. Wala pong bagay sa buhay namin na hindi galing sa inyo. Kaya naman, ito po ay aming kinikilala, Panginoon, na kayo po ang Diyos na naglalaan ng lahat. Kaya marapat lamang na kami, Panginoon, ay magbalik sa inyo ng lahat ng papuri. At muli sa pagtitipon namin ngayon, manguna po kayo muli sa tulong at patnubay ng iyong Espiritong Banal. Mangusap po siya sa amin, turuan niya po kami, Panginoon, kung paano po kami makaunawa sa mga salita po ninyo. At dalangin po namin ang mga salita po ninyo, Panginoon, ang magbigay sa amin muli ng kalakasan at ng kagalingan sa lahat ng aspeto ng aming pangangailangan ngayong gabi. At pagpalain niyo rin po ang mga sumasabay sa live ng FB page ng Macau Chapter. Saan man silang bansa o saan man silang dako na naroroon, abutin niyo po sila ng Panginoon ng inyong mga salita at pagpalain ang kanilang mga kahilingan sa pangalan ni Jesus. Kaya ang lahat po ng ito, Panginoon, ay sa inyo po namin inaalay, pabalik ang lahat ng papulit pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Palakpakan na lang po natin ang Panginoon. Let us read once again ang ating pong serialized na topic all about the heroes of faith sa buhay ni David. Dito muli sa Hebrews 11, chapter 11, beginning sa verse 32 hanggang sa 34. Ganito ang sinasabi sa English version at susundan naman natin sa Tagalog. And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, and Jephthah, about David and Samuel and the prophets, who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of lions, quenched fury of the flames, and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, and who become powerful in battle and routed foreign armies. Sa Tagalog, ganito ang sinasabi, magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at mga propeta. Dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, nagwagi sila laban sa mga kaharian. Namuhay sila ng matuwid at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Napaamon nila ang mga leon, napatay ang mga naglalagablab na apoy, at nakaligtas sila sa tiyak na kamatayan. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting na sa digmaan. Kaya natalo ang hukbo ng mga dayuhan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon salita. Pwede na po tayong umupo, mga brothers and sisters. Yan po, praise the Lord. Ganda po ng ating panahon at sa biyaya ni Lord, maganda rin po ang ating mga condition ngayon. Pero hindi naman po lahat ay walang pinagdadaanan na pagsubok. Meron naman po. Kaya nga lang, ang Diyos ay napakabuti, hindi niya pa rin tayo talaga pinababayaan na empty-handed, no? Binabalance ni Lord yung blessing at saka yung trials or sufferings. Kasi kapag masyado nang mataas yung blessing sa buhay natin, nagkakaroon tayo ng overconfidence sa sarili natin. Diyan na tayo natututong manangan sa sarili natin plano, balak, iniisip. Pag mas mataas naman yung trial sa buhay natin,
baka hindi naman natin siya purihin, pasalamatan, baka lalo lang tayong maginanakit, magdamdam, magtampo, bakit tayo dumadaan sa problema at pagsubok. Kaya binabalansin ng Diyos. Pag nakataas yung dalawang kamay natin, nagpupuri tayo kay Lord, yung isa nun blessing, isa nun sufferings, isa nun trials. So, binabalansin ni Lord para maging ang buhay natin ay lalo pang magtiwala sa Kanya. May benefits, may magandang hatid ang blessing, pero kapag hindi ka naging magandang steward, hindi mo may enjoy. Yung sufferings, may blessing din naman siya, may hatid din na pagpapala yun sa buhay natin. Although kahit nasabing suffering yun, meron po yung tinuturo sa atin para lalo pa tayong mag-grow sa ating character and attitude. But now, let us go back to yung ating pinag-aaralan about the series in the life of David. Probably pang part 3 na po ito, no? Pang part 3 na itong kay David. Kasi mahaba talaga ang story ni David eh. Kasi kung hindi natin yung bubungkalin, meron tayong i-skip, parang bitin naman pakinggan. Kaya kailangan kompletohin natin mula nang siya tawagin, naging hari, at kung paano siya naging successful, at ano rin po yung kanyang downfall, ano rin po yung kanyang pagbagsak. Imagine, no? Even they are belong to the rank of heroes of faith, na kung tinitingnan natin ay mga bayani ng pananampalataya, ginamit ng Diyos tremendously, mightily, pero meron pa rin silang mga weaknesses, meron mga flaws. And yet, they are heroes of faith. Kaya ang Diyos, ibig sabihin, ang Diyos, hindi niya tinitingnan yung mga pagbagsak lang natin. Ang tinitingnan niya yung pananampalataya natin. Because we can overcome all the obstacles, hindrances, o yung mga failures, disappointment natin if there is faith. Kaya, yan po ang mapapansin natin sa mga story dito sa Heroes of Faith. Okay, ano ba itong inuna ko? Kasi importante ito mga kapatid. Ito yung dadalhin natin this coming Sunday. 4 na prayer request. Hindi 4 na envelope 4 na prayer request sa loob ng prayer request natin sa envelope. 4 po yun. Pumili na kayo ng importante sa buhay ninyo na gusto nyo na hipuin at ipagkaloob ng Panginoon. 4 na nga, pag sumobra kayo, problema na yon. Baka mag-5, mag-6. At hindi rin pwedeng 3. Kailangan sakto. At hindi pwedeng 3 at kalahati. Kailangan talaga 4. Pagkatapos ay 4 na sandwiches. Okay? Kayo na po ang gumawa ng sandwiches, basta mas maganda yung galing sa gawa natin, di ba? Tayo ang gumawa. Makikita ng Diyos yung effort natin. Tapos, 4 na candles. Yung 4 na candles, kailangan dito yun sa co-op natin. Kasi pag hindi sa co-op, walang power yun. O kasi, ang co-op ang inilagay ng Diyos sa atin, di ba? Kasi yung co-op na yun, ginagamit din yun ng Panginoon sa mga pangangailangan natin dito sa gawain. Pag sa iba nyo binili, ang bawa sa Royan, sa Sansco, sa Sanyo, walang power yun. O kasi ang covenant kasi nandito sa atin sa loob. And the rest, dress code natin, syempre white. White. Itataas po natin yan. Although, Sabado ang anniversary, Sabado hanggang Linggo ng umaga, although tapos na sila, pero re-enactment tayo by faith kung ano yung spirit at blessing na ibinuhos ng Diyos doon sa anniversary. But because of our faith and obedience to that instruction, the same power and blessing ang ibubuho sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. If there is a one spirit, pag iisa lang ang Espiritu, nakakasiguro tayo na sigurado ang ibubuhos yan ng Panginoon sa atin. So, let us turn once again in the life of David. David, faith with a heart like God.
Pananampalataya na may pusong katulad sa Diyos. Sabi ko nga sa inyo, ang pangalan ni David, ang ibig sabihin ay loving or beloved. Yan po siya. Tapos sabi natin sa 1 Samuel chapter 16 verse 12, and he sent and brought him in, dinala siya doon sa hilera ng kanyang mga kapatid para pumili si Prophet Samuel ng magiging second king of Israel. Then when David comes in, now sabi dyan, now he was ruddy, mamula-mula, utisoy, beautiful eyes, and he was handsome. Siya po ay gwapo. Dalawa lang ang nakita ko sa Bible na handsome, ay si Joseph at saka si David. So, siya po ay may mayroong pusong katulad sa Diyos. Yan po ang sabi ng Acts 13:22 and 23, after removing Saul, pagkatapos inalis ng Diyos si Haring Saul, He made David. Sino pong pumili kay David? Ang Panginoon. Ang pumili kay Haring Saul, people's choice. Si David ay God's choice. He made David their king. God testified concerning him, I have found David, son of Jesse. Natagpuan ko kay David, anak ni Jesse, a man after my own heart. And that is his identity, yung kanyang tawag sa kanya ng Diyos. Puso na katulad sa akin, sabi ng Panginoon. And He will do everything I want Him to do. Imagine, it is God who says na nagsasabi na gagawin niya ang lahat ng gusto kong ipagawa sa Kanya. Because God is so disappointed, no? Failure siya kay King Saul. Kaya nakita niya na si David ay mayroong puso na susunod sa Kanya. So that's it mga kapatid. And hakbang na po ako dahil ang tinalakay natin po ay nakadalawa na po yata tayo kung di ako nagkakamali, no? Ngayon, i-review po natin dito sa pangalawa. Ito yung dito ako nagtapos. Kasi yung una natin is na step is yung David had an obedient faith in God. Mayroon siyang masunuring pananampalataya. Kasi hindi pwedeng may faith ka tapos walang obedience. Hindi naman pwedeng nag-obey ka lang tapos wala kang faith. Kasi yung faith, meron na yung connection, attachment, and relationship. It is impossible to have faith through faith with obedience without connection and relationship. Parang ikaw, mahirapan ka magtiwala sa iba kung wala kang ugnayan o connection, relation sa kanila. When we put our trust, because there is faith. So faith is as a relationship. At yung relationship na yon nangangailangan ng obedience. Yun yung una. Itong pangalawa na to, David, sabing ganon, is had fearless faith. Si David ay had a fearless faith. Siya po ay walang takot. Wala po siyang takot. Ang kanyang pananampalataya po ay walang takot. Kaya nga napansin po natin na sabi niya kay Haring Saul, I will fight him. Sabi niya kay Haring Saul, nung natatakot sila Haring Saul at ang mga Israelita, sabi niya, ako lalaban sa kanya. Kung kayo po ay nadidismaya, nadidiscourage pong ating bayan at walang gustong lumaban kay Goliath, ako pong lalaban sa kanya. And why did David have courage to fight Goliath? Bakit niya siya ang lalaban kay Goliath? Kasi he experienced God's power and God's faithfulness. That was last week na pinag-aralan natin. Yun po yung dahilan because familiar siya sa kapangyarihan ng Diyos, yung kakayanan ng Diyos. And this is our magandang experience. Kapag meron tayong karanasan o familiarity sa buhay natin in the past, na God is able. He is able. Yung merong kaya niya, nagagawa niya yung mga bagay sa buhay natin na mahirap at imposible sa atin pero nakayanan natin dahil tinulungan tayo ng Diyos. Kung meron tayong ganong mga experience in the past, parang puhunan mo na yon. And then David has a familiar with God's faithfulness. Yung sinabi niya, pag ako po ay nag-aalaga ng tupa, ng aking
tupa ng nag-aalaga ng tupa ng aking mga ama. Pag dumarating po yung mga leon, mga asong gubat, mga lobo, ito po'y hinahawakan ko sa bunganga, sa bibig at akin pong pinapatay. So imagine, saan ang galing yung lakas niya na yun? As a teenager, kayang pumatay ng leon, ng mga lobo, asong gubat. Saan ang gagaling yun? Ibig sabihin, may pagsama ng Diyos sa kanya at binibigyan siya ng Diyos ng lakas. Kasi as a teenager, it is impossible bilang teenager na kaya mong patayin ang leon at ang mga bear, ang mga lobo. Imposible yun without the power of God or the presence of God. So David experienced and learned lesson about God's power and faithfulness. That's why he had a fearless faith. Jump na ako sa pangatlo, mga kapatid, para mas mabilis tayo ngayon. Okay, kasi natalakay ko naman ito. Kung gusto nyong ma-recall, balik lang kayo doon sa FB page natin sa Macau, hindi Hong Kong, Macau. So, pangatlo is what David did, what did David have why he was called a heart like God? Ano ba meron sa kanya? Bakit siya tinawag na merong puso na katulad sa Diyos? Pangatlo, David had a passionate faith. Passionate. Pag sinabing passionate, yung madamdamin, yung marugdog, masigasig. That's the passion. Yung parang seal, apoy, pagniningas. Yan ang marami kasing ibig sabihin ng passion eh. Parang kung titingnan nyo sa sarili natin, kung saan ka nagpo-focus ng iyong puso, ng iyong joy, ng iyong strength, na doon mo binubuhos, doon ka nagiging masigasig, doon ka nagiging eager, and that is your passion. You follow your passion, di ba? Ganyan yan eh. Kasi bakit ginagawa mong isang bagay na yon kahit nahihirapan ka, kahit maraming obstacle, kahit maraming hindrances, pero hindi mo tinitigilan, hindi mo binibitawan, bagos pinagpapatuloy mo because of passion. Pag ang isang tao merong passion, mga kapatid, ang hirap pigilan. Ang hirap awatin. Kasi passion nga po yun, mga kapatid. Itataya niya ang kanyang buhay, isasakripisyo niya lahat because of his passion. Now, balikan ulit natin ang verse 22 ng Acts chapter 13. After removing Saul, he made David their king. God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. In-highlight ko yung do everything. Imagine, it is God who saw this kind of character na mayroong kay David na gagawin ang lahat ng utos ko sa kanya. Kapag ikaw ay passionate, talagang gagawin mo lahat eh. With eagerness. Yun ang ibig sabihin nun. David was a passionate for God's glory. Yung passionate ni David, hindi lang yung sa kanyang sarili bilang a shepherd boy. His passion is for God's glory. Ibang klase po ito, Sabi ng 1 Samuel, yun na po, sa 1 Samuel chapter 17, verse 45. It says there, verse 45 ba? Sabing gano'n, David replied to Philistine. Sumagot si David kay Goliath. Probably nagkakaharap na sila nito ni Goliath. Ibig sabihin, tapos na yung dealing kung sinong lalaban, may napiling na, at si David na ngayon. Sabi niya, I will fight him, sabi niya kay King Saul. And verse 45 ng 1 Samuel 17, David replied to the Philistine, you come to me with a sword. Lumalaban ka sa akin, maharap ka sa akin sa pamagitan ng iyong espada, ng iyong sibat, ng iyong javelin. But I come to you in the name of the Lord of heavens. And the name of the Lord Almighty. Lalabanan mo ako sa iyong sibat, sa iyong espada, sa iyong
panangga sa iyong shield, pero sabi niya, ako naman ay haharap sa iyo, lalaban sa iyo sa ngalan ng makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak, na iyong gustong hamunin, gustong labanan. Kasi itong si Goliath is umabot ng 40 days of taunting Israel, pang-degrade sa Israel. Yung labanan na yon, nagcha-challenge sila ng umabot ng 40 days. Isang araw dumating si David para maghatid ng pagkain ng kanyang mga kuya, 3 kuya niya na mula sa panganay, 3 kuya, naglilingkod bilang sundalo ni Haring Saul. Pagdating niya doon, yun, dinidegrade, minamaliit, no? Dinidefy ni Goliath yung Diyos ng Israel. Hindi matanggap ni David. Hindi niya matanggap. And that is the passion for God's glory. You come with your sword, spear, and javelin or shield, but I come to you in the name of the Almighty God of Israel. Sabi niya, lalabanan kita. At ang sabi niya pa doon sa may verse 47, kung hindi ako nagkakamali, no? Hindi ko na yung verse. Sa verse 47 yan, sabi doon, and everyone assemble here will know that the Lord rescue His people. Ang lahat na nandito, na naka-witness, na nandito sa gera at labanang ito, sabi ni David, will know, maralaman nila na ang Diyos ang magliligtas sa kanyang bayan, but not with the sword. Hindi nga lang sa espada, sa sibat, sa shield. This is the Lord's battle and He will give you to us. Ito ay labanan ng Diyos at ibibigay ka ng Diyos sa amin. Now, tinan niyo po, ang pinupoint ko dito is hinahamak, dinidegrade, minamaliit ni Goliath ang Diyos ng Israel, pero hindi kayang tanggapin ni David. Maaring nalulunok, natatanggap ng hari at ng mga Israel, ng mga sundalo ng Israel, pero hindi si David. Bakit? Kasi ang passion niya, yung glory ng Diyos. Ayaw niya na mapahiya ang pangalan ng Diyos. Ayaw niya na hamakin ang pangalan ng Diyos. Meron ba tayong ganong concern? Kaya ba nating ipagtanggol ang pangalan ng Diyos, ang gawain ng Diyos kapag may naririnig tayong nandidegrade, ng hahamak at ng mamaliit? Kaya mo bang tayuan o kaya mo bang lunukin na lang? Amen, no? Wala na. Tahimik na lang tayo. Talagang ganun. Let's meditate na lang. Maaaring china-challenge tayo ni Lord. Sige, laban mo. Pagtanggol mo ang glory ng Diyos. You must have a passion for God's glory. Ako, tayong lahat, huwag tayong pumayag. Amen. Kung kinakailangan, tayuan natin, panindigan natin. Kailangan nating ipagyabang, ipagmalaki. Diba? Huwag tayong patatalo. Si David nga, ayaw niyang patalo. Hinahamak mo kami, minamaliit nyo ang Diyos namin. Hindi ito laban na sa pamagitan ng sandata. Ito'y laban ng aming Diyos at ibibigay ka ng Diyos sa amin. With that confidence, David was a passionate for God's glory. Kapag nakikita ng dyablo na nagko-compromise tayo at hindi natin tinatayuan ang faith natin, pinapapahiya ang pangalan ng Diyos sa atin, mga kapatid, nahahamak ang Panginoon ang gawain niya. And that is, yan po ang nakakalungkot. Yung ibang tao na hindi nananalig sa Diyos, yung kanilang passion inilalaban nila kahit na yung kanilang passion ay hindi nakalulugod sa Diyos. Not all people has a passion is acceptable to God. Yung iba, ang passion nila, masama. Diba? Pero ikaw, kung ang passion mo ay kapurihan ng Diyos, ba't ka mahihiya? Amen. Bakit ka magtatago? Diba? Yung iba nga, ang lakas ng loob magladlad kahit walang ilaladlad. Diba? Nakita ninyo? Kahit sa social media, di ba? Kita ninyo, mga tao ngayon, walang hiya na talaga namang, di ba? Bakit? Because they don't have a passion for God's glory. Kaya tayo,
Hindi naman sinasabi na huwag tayo mag-social media, huwag tayo mag-post. Mag-post tayo. Kaya nga lang, yung ipopost natin, yung passion natin, ang concern natin, God's glory. Amen. Hindi yung post ka ng post pa. Meron kang pinaparinggan, meron kang tinitira, meron kang halatado. Alam niyo, pag nagpo-post tayo, nahahalata kung talagang may kaaway-kaaway. Mahalata eh. Pero kapag ang pinopost mo ay nakakaluwalhati sa Diyos, ay, sabi ng Lord, anak ko talaga yan. Akin yan. Anak ko yan. Ay, ganun ang nangyayari. Amen? Amen. So, David was passionate about honoring the Lord's name. Tandaan nyo, mahal ni David yung pangalan ng Diyos. Sabi niya, nilalait mo kami ha. Sabi niya kay Goliath ha. Ibibigay ka ng Diyos sa amin. Nahamak mo kami ha. Parang ganun ang ibig sabihin niya. That motivates him and gives him courage. Yun ang nagmamotivate sa kanya kaya meron siyang lakas at tapang ng loob. David was driven by a desire to see God's name be exalted and God be glorified. Yun ang kanyang pupush sa kanya eh. Nagdadrive sa kanya, nagtutulak sa kanya sa pamagitan ng kanyang desire na maluwalhati ang pangalan ng Diyos. Sabi niya doon sa mga sundalo ng Philistine, kay Goliath, kay Haring Saul, sa kabilang makatapat, mga sundalo ng Israel, so that the sabi niya, lahat ng nag-assemble dito will known para malaman nila, para makita nila at maunawaan nila na ang Diyos ng Israel ang makapangyarihan sa lahat. Yun ang kanyang desire ni David. Now, ulitin ko ulit. Not everyone has a passion. Not everyone has a passion and shares the same passion. Maaring tayo, iba, yung passion mo, iba sa passion ko. But not everyone shares the same passion. Hindi naman pare-pareho. Although may passion, pero hindi nga lang nagkapare-pareho. At totoo yan, hindi naman lahat. Kasi depende kasi kung ang nagdadrive sa'yo is the glory of God. Maaring hindi kayo magkakapareho ng passion. Maaring siya, lagi niyang iniisip, gawain ni Lord, yung gawain, prayer meeting, yung ibang tao, para makilala ang Panginoon. Ikaw naman ang iniisip mo, saan makapagtun, saan kakain, saan may discount, saan may sale, no? Yung ganun, no? So, iba-ibang passion yan, mga kapatid. Did you remember itong the eldest brother of David? Sabi diyan sa 1 Samuel, chapter 17, verse 28. Sino ito? Si Eliab. Si Eliab ang pinaka-eldest nila. Nung nandoon na si David para maghatid ng pagkain, para rin mga mustard, balita sa kanilang ama, ang kalagayan ng kanyang mga kapatid. When Eliab, David's oldest brother, heard him speaking with the men, nakikipag-usap si David sa ibang sundalo, sa mga lalaki. He burned with anger at him and asked, nagalit siya kay David. Sabi niya kay David, sabi niya, why have you come down here? Bakit ka pa pumunta dito? Alam mo may gera dito. Baka tamahan ka ng sibato, etc. ganyan. Why you have come down here? And with whom did you lead those few sheep in the wilderness? At kanino mo iniwan? Kanino mo ipinasa yung pagbabantay sa tupa ng ating magulang? Sabi niya, sabi ni Eliab, sabi ganon, I know how conceited you are. Alam ko na ikaw ay, ano ba conceited sa Tagalog? Parang selfish, parang ganon. Conceited, parang ganon. No? I know how conceited you are and how wicked your heart is. Look at the judgment of the eldest brother. Alam ko kung gaano kakatigas ang ulo, gaano kakayabang, parang ganon. And how wicked your heart is. Napakasama mo. You came down only to watch the battle. Pumunta ka lang dito para manood. Actually, hindi yun ang purpose ni David. Ang purpose ni David, maghatid ng pagkain at tingnan ang kalagayan ng kanyang mga kuya at i-report sa kanyang tatay para naman hindi mag-alala. Now, what have I done? Sabi ni David.
Sabi ni David, what I have done, sabi niya, ano ba ang nagawa ko? Sabi niya, wala ba akong karapatang magsalita? Sino ito? Si Eliab, mga kapatid, had no passion for the glory of God. Tanong, nung si David ba ay inanoint, nakapilang ang kanyang mga kuya at inanoint siya bilang maging hari ng Israel, hindi ba yun nakita ni Eliab? Nakita nung binubuhusan ng langis para maging hari ng Israel. Imagine, naka-witness siya sa anointing ni David para maging hari ng Israel. And yet, sabi niya ngayon, anong ginagawa mo dito? Kung naniniwala siya kay Yahweh at inanoint si David na maging hari, palagay ko, iba ang approach niya. Sasabihin niya siguro sa kanyang kapatid, nakita ko, sumayo ang espiritu ni Yahweh nang ikaw ay binuhusan ng langis ng propeta Samuel. Kaya naniniwala ako, ipagtatanggol mo ang Diyos natin. Hindi, galit na galit siya. Ano ginagawa mo dito? Gusto mo lang manood, ano? Nagpapakyut ka dito, magsa-selfie ka, ano? Para i-post mo sa Facebook. Na nagigera kami. Oh, parang gano'n ang ibig sabihin niyan. So, yan yung sinasabi ko, not everyone has a passion and share the same passion. Si Eliab, naturingang eldest brother, naturingang sundalo, wala man lang kamala-malasakit sa kanyang bayan at sa pangalan ng Diyos. So, not everyone has a passion and share the same passion. Paano niyo malalaman ang isang taong may passion sa pangalan at sa kaluwalhatian, sa glory ng Diyos? Lagi niyang ipinagmamalasakit ang kapakanan ng Diyos. Bibihira ka makakita ng ganung tao. Di bali na ako maghirap, di bali niyo na akong apihin at i-persecute. Huwag lang mapasama ang pangalan ni Lord. Diba ganyan tayo, iniingat-ingatan natin, kinokontrol natin sarili natin, hindi makapagsalita ng masasakit, gumanti, maginanakit, magtanim, magsama ng loob, o makipag-away. Bakit? Kasi, sabi-sabi ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo, ang tanga-tanga mo, inaaway ka na, sinisira ka na, di ba? Kasi ang concern mo yung kaluwalhatian ng Diyos. Ayaw mo. Pag gumanti ka naman at nag-fight back ka naman at lumabang ka naman, sasabihin nila, yan ba nag-e-El Shaddai? Saan ka lulugar? Saan ka ba pupwesto na yan? Pag wala ka nang mapupwestuhan. Yan ba nag-e-El Shaddai? Wow! Kaya mapapansin ninyo. Kaya, hindi po lahat ng dapat natin at gusto nating gawin ay makapagbibigay ng karangalan sa pangalan ng Diyos. Kung minsan, magpakumbaba, magparaya, magbigay na lang para walang gulo, walang away. Kasi gusto mong maparangalan ang pangalan ng Diyos. Amen. Pag, sabi nga, sino ba yung nag-saying na yan? One step, ano? Two step backward, one step forward. Nalimutan ko. Ibig sabihin, kapag two step forward. Pag marunong tayong mag-backward, may bonus lang isa sa forward. Ang ibig sabihin ng saying na yan, one step backward, two step forward. Yung marunong kang magparaya. Paraya for what? For the sake of God's glory. Amen. Pag yun ang concern mo, passion mo, yun ang iniingatan mo, wow, tuwang-tuwa sa iyo ang Diyos. Ang Diyos marunong magbigay ng rewards, ng blessing. Now, having the right image, ang pagkakaroon ng magandang imahin sa buhay does not have the right heart before God to be king. Pag maganda ba forma, maganda ba itsura, maganda suot, no? Maganda ang tindig, ang ganda ng trabaho, laki ng sweldo. Ibig ba sabihin, yung image na yun, ibig ba sabihin, meron siyang puso sa Diyos? Ibig sabihin, wala sa image. Kung after image ka, ang Diyos hindi siya after image. After the heart siya. Hindi niya nga pinagtitingnan yung mga kapatid ni David na matatangkad, matitipuno, pero mas gwapo siya.
matitipon mo, matatangkad. Tayo kasi, ang stand tayo, pag nagja-judge tayo, pag pipili tayo, ang pinipili natin yung outward appearance. Doon tayo unang nagtitiwala, matangkad to, matipon mo. Hindi to lang patipot. Hindi to hikain. Tsaka ang diretsong tayo, mukhang walang osteoporosis dito. Magandang spinal cord nito. Hindi ubuhin, hindi sipunin. Ito piliin natin. But God looks to the heart. Oo, di ba? Parang ganyan no? Having the right image does not have the right heart for God's glory. Maaring purang image mo, pero deep inside, ang lagi mong iniisip, kapurihan ng Diyos. Wow naman. Ang Diyos lang nakakakita nun di ba? Now, anong gusto ko sabihin? God will surely glorify Himself through the person who is passionate for His glory. Lalong naluluwalhati, siguradong naluluwalhati mismo ang Diyos sa pamamagitan ng mga taong merong madamdamin pag-aalab, pagpupursigi sa kanyang kalwalhatian. The only way we can glorify God if we have passion for Him. Isa-sacrifice mo talaga yun. Diba? Di bali nang ikaw ang bad sa kanila, basta si Lord hindi bad. Now, may mga tanong ako. Unang tanong, are you more concerned about your own name? Pag lalo mong iniingatan ang iyong pangalan, mga kapatid, anong mangyayari? Darating ang panahon, masisira ka rin. Or, the name of the Lord, parang gano'n. Another one is, are you more concerned about defending your reputation or the glory of God? Yan po yung mga tanong na pwede nating pagnilayan ng konti. So, pang-apat ng mga kapatid, and this is the last. What faith did David have while he was called a heart like that? Ano nga bang meron sa kanya? Tingnan natin. Pang-apat, David have faith in the power of God. Si David ay merong pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. 1 Samuel chapter 17:33, it says there, David said to Saul, let no one lose heart on account of this Philistine. Your servant will go and fight him. And then verse 33, Saul replied, you are not able to go out against this Palestine. Hindi mo ito kakayanin para labanan itong Pilisteyong ito. You are only a young man. Bata ka pa. Napakabata mo pa. And he has been a warrior from his youth. Alam niyo pong height ni Goliath? 9'9". And si David, he was a teenager, about 16 years old. Siyempre, kung susukatin mo yung edad ng 16 years old, kung hindi ka naman talaga katangkaran, kung normal lang, siguro kung 16 years old ka, probably nasa 5'1 ka na nun, nasa 5 ka lang, o 5'1, o 5'2, hindi naglalayo doon. Yung 5'1, 5'2 sa 9.9 inches na height, hanggang gabewang ka na lang nun. Anong sabi ni Saul? Ang sabi ni Saul, Saul only knew one way to win the battle was sword, spear, and helmet. Ang pagkaunawa, pagkaintindi ng hari, para manalo ka sa labanan, sa gera, kailangan mo ng espada, kailangan mo ng sibat, kailangan mo rin ng helmet or shield. And 1 Samuel chapter 17 verse 38, it says, then Saul dressed David in his own tunic. Sinutan siya ng kasuotan ng pangsundalo. He put a coat of armor on him and bronze helmet on his head. Nang sinusuot na ito ni David, hindi siya makamove, hindi siya makagalaw, nabibigatan siya. Dahil as a teenager, hindi pa fit sa kanya para mabuhat yung bigat ng mga armor na sandata. Si Goliath is
Na-train po siya habang bata pa. Ibig sabihin, well-trained talaga siya. As a warrior, talagang inano siya, hinubog talaga siya as a warrior. Pero si David hindi. David had no experience in battle or warfare, but the presence of God in his shepherding. Yun lang ang kanyang karanasan eh. Kung i-compare natin ang labanan nilang dalawa, tapatan nilang dalawa, well-trained si Goliath mula pa ng bata, kaya equip siya. Si David, wala siyang karanasan sa gera, wala siyang karanasan sa labanan. Ang karanasan niya ay presensya ng Diyos sa kanyang pagpapastol. Because he was just a shepherd boy, and Goliath is a warrior from his youth. Sabi ng 1 Samuel 17 verse 40, it says, sabi diyan sa verse 34, but David said to Saul, your servant has been keeping his father's sheep when a lion or bear came and carried off a sheep from the flock. I went after it. Yung patutuo niya ito binabasa ko lang. And struck it and rescued the sheep from its mouth. When it's turned on me, pag sa akin naman haharap, I seized it by its hair. Hawakan niya daw sa ulo, sa buhok, and struck it and killed it. Papatay niya. Your servant has killed both the lion and the bear. This uncircumcised, itong Pilisteyong itong hindi tuli. Kasi yung mga Hudyo sila ay circumcised Yung mga Philistine, hindi sila circumcised. Sabi niya, itong uncircumcised Philistine will be like one of them. Matutulad sila sa mga leon at mga oso na aking pinatay. Because he has defied the armies of the living God. Mga kapatid, David's only weapon were shepherd's staff and sling. May natatandaan pa ba kayo doon sa awit ng pastol sa Psalm 23? The Lord is dead. The Lord my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pasture, beside the still water, and He restore my soul for His name's sake. Verse 4. Though I walk in the shadow of valley of death, kahit na ang nilalakaran ko ay bangin, mapanganib, valley of death, I will fear no evil, for you are with me. Hindi ako matatakot sa karimlan dahil kasama kita. Your rod and your staff, they comfort me. Si David, meron siyang staff and rod and sling bag. Sling bag, may sling bag kasi yung shepherd. Hindi kasi na-mention sa Psalm 23 yung sling. But the shepherd, tools is staff and rod. Dito, hindi naman na-mention yung rod. Pero, yun po. Karanasan yun ni David. You are with me, your rod and your staff, they comfort me. Ibig sabihin, yung tungkod mo at pamalo mo, ang aking sanggalang. Protection ang tawag doon. Panangga. Ayan. Kaya, sabi dyan sa binabasa natin, you come with me with your sword, spear, and javelin or your helmet, but I come to you in the name of the Almighty God of Israel. Anong dala niya lang? Staff at saka sling. Imagine, itatapat nyo sa napakalaking tao, higante, tapos may sandata siya, ang weapon niya lang, staff and sling. Yun ang nangyari mga kapatid. Siyempre, God can use the most insignificant thing to accomplish His will. Ang meron kay David ay walang panama yun, walang panglaban yun. Compare kay Goliath. Ano ba ang Diyos? Ang Diyos, pag nanalig ka sa Kanya, nagtiwala ka sa Kanya, pwede niyang gamitin at gawin yung maliit na nasa sayo, pwede niyang gawing malaking bagay na makakapagbigay ng tagumpay sa'yo. Hindi lahat ng malalaking sa buhay natin ng mga bagay gamit ay magdadala sa atin ng success. Kaya madi-discourage ka kung ganyan ang outlook mo, pananaw mo sa buhay. Para maging maganda buhay mo, panatag ka, kailangan malaki pera, marami kang pera, maganda bahay mo, sasakyan mo, etc. Hindi
minsan nagbabago ang panahon. Pero kung may pananampalataya ka sa Diyos, kahit wala kang mga great things sa buhay mo, but if you have faith with God, God can use the most insignificant things in you to accomplish His will. Ano sabi ng 1 Corinthians 1:27 and 29? But God chose the foolish things of the world to shame the wise. Pinipili daw ng Diyos ang alin? Ang mga maliliit, walang kwentang bagay sa tingin ng tao para pahiyain na marunong. Kapag matalino at marunong ka, at nakikita ka sa telebisyon, nakikita ka sa pagsasalita mo, natural na yun kasi talino ka, mahusay ka, magaling ka. Pero yung hindi nakagraduate, walang alam, tapos ginagawa ng mga mahuhusay, matatalino, magagaling, hindi ka ba bibilib nun? Bibilib ka nun. Di ba? Natural lang kasi summa cum laude yan magna cum laude yan, natural lang, magaling siya. Eto, saan galing? Diyan, sa tabi-tabi. Sa ukay-ukay. Pero nang sinuot na yung ukay-ukay, wow, doon sila na-impress sa ukay-ukay, hindi yung galing doon sa... O, diba? God chose the foolish things. And David is a foolish in the eyes of Goliath. Sabi ni, siguro, hindi lang naka-record dyan sa Bible. Sabi siguro ni Goliath, ano palagay mo sa akin? Oh. Ang hinirap sa kanya, bata teenager And verse 28, God chose the lowly things of this world and the despised things, yung mga hinahamak dito sa mundo, and the things that are not, to nullify the things that are, and so that no one may boast before Him, para walang ipagmalaki sa Kanya. Tama nga. Kasi kung galing tayo sa wala, inangat ka ng Diyos, pinagpala ka, bless ka ng Diyos, bless niya yung pamilya mo, bless niya yung buhay mo, galing ka sa wala ka talaga ng pagmamalaki. Pero kung galing ka sa mayaman, galing ka sa mga tropeyo, galing ka sa mga ganyan, tapos pwede ka pang may pagmalaki. Hoy! Ano to ha? Anak to ni Governor. Kaya, iba talaga ang Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, God's will, kung meron pa akong mahanap kay David, kung meron pa, magkakaroon tayo ng part 4. Kasi interesting naman talaga, di ba? Amen. Tumayo tayong lahat nito sa isa. Don't forget for prayer requests. Yung mga mag-view nito sa FB page ng Macau LCD chapter. Itong dadali natin sa this coming Sunday sa August 18 dito sa pastoral sa ating family appointment. 4 na prayer requests. Kung mas maganda siguro, isulat nyo na sa inyong bahay para pagdating dito, papasok na lang sa envelope with our gifts and offering. 4 na sandwiches. Tayo po ang gumawa. Hindi po hamburger, baka magkamali kayo. Wala pong power pag hamburger po dinala nyo. Sandwiches. And 4 na candles. Note ha, ang candles manggagaling sa co-op. Pag hindi sa co-op, wala pong power po. Bakit? Siyempre lumabas ka sa covenant And last is dress code white, siyempre. Taas natin ang ating mga dala, ang ating mga biyaya at pagpapala na binabahagi sa Panginoon. Dakilang Ama, aming Diyos, maraming salamat po sa mga words of inspiration, insights for our living, for our spiritual life, sa journey of faith ng buhay ni David. Panginoon, salamat po ng marami. Although he is not a perfect man, meron din siyang mga flaws, failures, and disappointments sa kanyang pananampalataya, but siya po ay inyong itinaas, pinagpala, at bless niyo po siya. At dalangin po namin, ganun din sa aming buhay. Marami rin po kaming bagay sa buhay namin na nag-i-struggle kami. Hindi po namin alam kung paano manindigan, tumayo for your glory, Lord God. But help us. Alam niyo po na
Ginagantihan ninyo, pinagpapala ninyo ang mga taong may puso, nagmamalasakit sa inyong pangalan, sa inyong kalwalhatian. It is you, Lord, who rewards us. Sabi niyo po sa Hebrews 11 verse 6, it is impossible to please God if without faith. And those who come to Him must believe that He exists and He rewards. Salamat, Lord. Yung hindi magagawa ng tao na kami ay gantihan, salamat, merong Diyos na tapat na gumaganti. Bless our employer, our work here in Macau, and our whole family. Let your rod and your staff comfort us in our work, in our family. Let your rod and your staff cover us, shield us, O Lord, against the works of evil. Salamat ng marami. Ito pong aming dalangin sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Let's give thanks to the Lord. Give thanks to the great